Ang San Miguel Beermen ay kausap na ang Raynor Shine Elastopainters para sa isang posibleng trade kung saan si Adrian Noco may mapupunta sa San Miguel at ang magiging kapalit naman ito ay si Wami Tiongson at isang second round draft pick. Hindi na tayo nagtataka kung bakit ito mangyayari dahil kahit sabihin natin na ayaw i-trade ng Raynor Shine si Adrian Nocum, nakita naman natin ang nangyayari sa Raynor Shine kapag yung mga top players nila ay gumagaling na o nagiging sasabihin natin umaabot na doon sa elite level. Tumataas yung salary demand ng player at nagpapatrade na dahil ang Raynor Shine hindi naman kayang i-afford yung budget ng mga players na masyadong mataas na yung hinihingi salary. Tignan ninyo nangyari kay Rain ng Batak, naging star player siya ng Rain or Shine. Eventually, nagpa-trade sa TNT. Si Paul Lee, ganun din ang nangyari. Si Jeff Chan, si Raymond Almasan. Ibig sabihin, kapag tumataas na ang demand sa player dahil syempre gumagaling na, nagkakaroon na ng offer sa ibang team at hindi kayang tapatan ng budget ng ROS, tinetrade na nila. So ito si Adrian Noco, malamang ganyan din ang mangyari dito sa kanya. Dahil nga ito si Adrian Nocum siya na nagiging main man ng ROS, syempre pagdating sa contract negotiations, tataas na yung demand nitong salary at hindi na yan kayang i-match up ng Rain or Shine. So ang gagawin nila, ite-trade nila yan sa ibang teams kapalit ng first round draft pick at magde-develop na naman sila ng mga player. So parang ganun ang nagiging cycle dito sa ROS. Kaya nga ito si Adrian Nocum naman kung mapupunta yun sa San Miguel, masosolve na yung problema nila pagdating sa mga guards. Dahil itong point guard situation ng San Miguel, yan ang nagiging problema ni Coach Austria. Nabangko si Wami Tiongson doon sa Game 5 and Game 6 at si Chris Ross ay 40 years old na. So, si Chris Rosales naman, batan pa 35 years old na rin yan at si Chris Miller hindi masyadong effective sa San Miguel. So, yung pagkuha kay Noco, yan ang magsosolve doon sa problema ng Beermen sa kanilang mga point guards. Ang big man na si Brandon Bates ng Meralco Boss ay posible na mapunta sa NLEX Road Warriors dahil ang NLEX ngayon ay nangangailangan ng sentro. Samantala naman itong Meralco kukunin daw si Christian David mula sa Blackwater Bossing. Magkakaroon ng rigodon dito sa NLEX at sa Meralco dahil sila yung mga underperforming teams ng MVP group. Hindi naman tayo nagtataka dito sa ganyang sitwasyon dahil marami talaga nakapansin na nagiging problema na ng MVP group yung kanilang lineup ngayon. At kung sakasakali nga magkakaroon ng pagbabago dito sa kanilang roster, siguro magiging okay na to para sa kanila. Kung sakasakali nga na magpalit pa sila ng mga players, wala namang nakakapagtaka na yan ay mangyayari. Dahil syempre alam natin, magaling din itong si Manny Pangilinan na pagbalasan ng kanyang lineup. Kung sakasakali na matutuloy nga itong paglipat ni Brandon Bates sa index, matutuwa niya si Robert Bodick dahil ang problema talaga ni Bodick, wala siyang big man na nakakasama dito sa NLEX na pwede niya magamit sa kanyang rotation. Kung sakasakali, okay itong si Brandon Bates dahil nagpakitang gilas naman yan, especially noong finals na naglaban ang San Miguel at Meralco. Kaya nga itong si Robert Bodick sigurado na magiging isa sa mga tutulak na matuloy itong trade kung saan mapupunta si Brandon Bates sa NLEX Road Warriors. Si Christian David naman napakataga ng napapabalita niya na matitrade. Kaya nga hindi na ako magugulat kung mapunta yan sa Meralco. Dahil itong Blackwater, syempre parang terra firma yan. Kung ano terra firma sa SMC, ganun yung Blackwater sa MVP group. Ngayon, itong si David, malaki ang potential niyan pero hindi pa niya talaga nare-reach dahil nga dito sa nangyayaring pagbabago to sa kanyang team na palagi nagpapalit ng player, syempre walang consistency. Pero ngayon kung mapunta sa Meralco, mukhang magiging okay na. Kaya win-win ito sa Meralco sa NLEX yung pagpalit ng big men.